Kailangan ko na itong naipasok, uunahin ko na itong philodendron. At baka masira sa init ng araw. Ipinasok ko na rin itong si Calathea Triostar para mahimasmasan sa init. Ganda, ang daming puno. Sulit na sulit tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Naisip ko tuloy kung paghihiwa-hiwalayin ko pa ba to. Ganda. Very lush. Tsaka yung kagandahan sa kanya, kasi na-compare ko lang dun sa last time na nakuha ko, yung mga dahon niya pababa yung tubo. Ito naman patayo. Mas maganda tong klase na ganito. No? Mas matutulis siya, mas mapapayat yung dahon. Pero yung palapad, yun ang tubo niya medyo payuko. Ito papalitan natin ng pot kasi ang hahaba na. Actually, pwede ko na pala itong i-propagate to. Ang lalaki na ng aerial roots, ang hahaba na. Yan, no? Familiar po ba kayo dito kay Subastatum? Ang ganda po ng kulay ng mga dahon niya sa ilalim. Ganyan. Oh, yan bagong dahon. Next naman, ito ay si Tiger Sansevieria. Ayan. Medyo madusing lang kasi nga galing sa farm. Yan, yung kanyang paso at yung mga dahon. Lilinisin lang natin yan isa-isa. At saka, papalitan ko to yung medyo malalim tsaka medyo patayo. Para at least proportion sa laki at sa taas nitong ating Sansevieria. Kasi aalog-alog siya dito eh. Sobrang lawak ng kanyang pinagtataniman. Hindi proportion. Ayan. Ganyan naman kasi talaga tayong mga plantita, diba? Hindi lang kung maganda. Siyempre, alam na alam natin kung ano yung tama, ano yung sakto na pangangailangan ng ating mga halaman. Ayan, maganda na at malinis na rin. Diba? Sakto lang ngayon yung paso niya. Ganda. Hindi siya gagalaw-galaw. Diba? Tsaka lush tignan. Ipon na ipon. Yes, ready to display na to. Nice, nice. Ang bigat ng isang ito. Napakalaki. Tingnan nyo po yung kanyang agribag. Timba size na. Yung tawag sa farm dito, timba size yung ganyang kalaki. Ayan. Pangkad na rin, Tama-tama, yung pinag-alisan natin ng Sansevieria na malaking paso. Diyan natin siya ililipat. So, sakto lang yan. Ayan. So, isinalin ko muna yung lupa at sinuri ko yung ilalim. Mabuti na lang nasilip ko. Kakaunti yung butas. So, magdadagdag tayo dito ng drainage holes. Ayan, para pang nagdilig tayo ng halaman, hindi nag-iipon ng tubig. Hindi mabubulok yung ugat ng ating halaman. Ayan, sakto na to. Ayan, sakto lang din yung laki ng paso niya, diba? At least nakatipid tayo sa paso. Maganda lang dito sa halaman na to versatile siya, pwedeng outdoor, pwede ring indoor. Outdoor kahit na sa umpisa wag niyo munang isasalang sa todong init ng araw. Kumbaga gradual lang. Pwedeng sa shaded, tapos unti-unti, doon ilipat nyo sa medyo may araw, hanggang makasanayan niya ang sikat ng araw. Kasi meron ako nito sa labas, talagang ang ganda-ganda. Rain or shine, nandun siya. Ang laki na rin, ganda. Siya nga po pala, ito ay si Variegated Triangularis. Yan, nabibilang din po siya sa lahi ng mga ficus. And finally, ito pong si Dwarf Euphorbia na napaka-versatile. Pwedeng under full sun, pwede rin sa shaded. At napansin ko lang mas maliliit pala yung tinik niya compared dun sa regular Euphorbia. Hanggang dito na lamang po muna. Share ko na lang ulit pagdating na iba pa nating mga bagong halaman. Ito po ang The Late Bloomer. Maraming salamat po and happy planting!